Romans 8:28. We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Sabi ng ibang version, everything is a blessing. Everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, God's weather. Lord, we thank you that you are God over our lives, that you are the God of all the weathers and all the seasons and all the times that happen under heaven. Father, right now we ask you to continue to cleanse us, forgive us, restore us, O Lord, physically, emotionally, mentally, and spiritually. And now we ask you to teach us, lead us unto greater truth, unto greater knowledge of you. In the name of your Son, Jesus, our Savior, we pray with thanksgiving. Psalm 24:1. The earth and everything on it belong to the Lord. The world and its people belong to Him. Satan is not a creator and Satan does not own anything. Sobrang nating binibigyan siya ng importansya when we ascribe nearly everything to Satan. Satan does not own anything and did not create anything. The world and everything on it, every natural cycle, every season, climate, and weather is the Lord's design and the Lord's will. At kung ang lahat ng nasa mundo ay likha ng Diyos, maganda dapat ang tingin natin sa lahat ng bagay na nasa mundo at lahat ng nagaganap. Kasi hindi naman lumilikha ang Diyos ng mali o ng pangit. Kahit ang mga tao, Diyos ang lumikha sa lahat ng tao, hindi natin dapat ituring ang iba na inferior doon sa ibang creation din, dahil Diyos ang lumikha ng lahat ng personalities, lahat ng uri ng tao. Pagka hindi tayo nagagandahan o namamalian tayo, ang dapat nating suriin ay ang ating pamantayan, ang ating standards, ang ating pananaw. Because God does not make mistakes and everything that God does is wonderful. Ecclesiastes 1:4-7, people come and people go, but still the world never changes. The sun comes up, the sun goes down, it hurries right back to where it started from. The wind blows south, the wind blows north, round and round it blows over and over again. All rivers empty into the sea, but it never spills over. One by one, the rivers return to their source. Napakaaga pa, malalim na ang pagkaunawa ng sumulat sa cycles of nature. That God designed that nature should recycle itself, especially the water cycle. Na anumang panahon, natutunaw man o nabubuo ang mga yelo sa mga bundok, tag-init man o tag-araw, taglamig o tag-init, ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos, at ang lahat ng ritmo ng buhay na yan ay parang musika, parang rhythm ng musika na nagsasagutan, nagsasalitan para bumuo ng isang melody. Na hindi mo pwedeng sabihin even the part of silence ng musical composition ay mali. Because silence makes us appreciate sound or music. Na ang lahat ay Diyos ang may likha. So walang bad weather. Dapat inaalis ng mga mananampalataya sa bokabularyo niyang ay bad weather. Walang masama at walang masungit na panahon. Meron lang masungit na tao. Pero ang panahon hindi siya masungit. Pag kumikidlat, nare-recharge sa mga electrons ang atmosphere. Pagka umuulan, nababasa ang mga dapat mabasa. Nagkakaroon ng cycle ang buhay. Mayroon lang na bad placement and positioning lalo sa tao or bad timing. May bagyo, mamamangka ka sa dagat, tapos sasabihin mo masama ang panahon nung nalunod ka. Bakit ka nandun? Dapat nasa mas tama ka lang lugar. Pagka napakalakas sa mga ulan, gumuguho yung mga gilid ng mga bundok, paano hindi guguho kung dineforest ang tao? Naging bad tuloy yung parang yung malakas na ulan, samantalang kailangan ng planeta yung water cycle. Pagka bumaha, natural lang na bumabaha. Ancient Egypt was created by the floods of the Nile, by the annual floods. Kaya lang, titira ka sa gilid ng ilog, maaanod ka, sabi mo tuloy, bad weather. Dapat, hindi maging bad yon kung tayo ay nasa tamang pwesto at tama ang timing natin sa pinagagagawa natin sa buhay.
Psalm 139:14, everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Kahit ang mga volcanic eruptions, kailangan natin yan. Nare-refertilize yung ibabaw ng lupa na inaandod na ng tubig yung mga nutrients, kauulan, day in and day out, year in and year out. Nakakabuti yung mga volcanic eruptions. Na-fertilize uli ang mga malalapad na mga bukirin. Pero kaya lang, hindi ka dapat nasa dadaanan ng lahar. Wala ka dapat dun sa danger zone. So mali na naman yung lugar mo, yung bulkan na naman nasisisihin mo sa nangyari sa iyong buhay. Tulad ngayon, kung kayo ay madalas magbiyahe, aeroplano, mapapansin nyo na ang dami-daming turbulence ngayon pag lumilipad. Pagka lumilipad ka ng mahaba mga flight, mga 9-hour flights, kung isang 3 hours straight na turbulence. Kasi nga, merong global warming. May nangyayaring iba sa planeta, mag-adjust dapat tayong lahat. Kaya, sasabihin na naman, ay, masama ang nangyayari. Marami ng beses na nangyari yan. Yung mga dating mga bukid ay naging disyerto. Yung mga dating disyerto ay ginapangan ng mga halaman at naging mga halamanan. Paulit-ulit lang ang lahat. Ang mahalaga lang isipin, nasan ka nung nangyayari yon? Nasa tama ka bang lugar? Ecclesiastes 3:1-8. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, for crying and laughing, weeping and dancing, for embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There's also a time for love and hate, for war and peace. Lahat yan alam na ng Diyos at kasama siya sa tunay na buhay. Kahit pa nga yung pagbanggit ng kamatayan at kapanganakan, it's very matter of factly, people are born, people die. Hindi masama that people die. Alam ka naman, babuhay ka forever. Ano ka, Diyos? Kaya lang, pag kinulangan mo yung perspective, kinitira ng isip, at ang tiningnan lang yung relasyon mo sa namatay, yung oras na kung kailan siya namatay, na kailangan mo siya, langit, nagmumukha tuloy masama. Naiiba-iba yan eh. Kung batang-bata ka pa, sobrang ayaw na ayaw mo at hindi pwedeng mamatay ang iyong magulang kasi kailangan mo pa siya. Then sa mga, lalo sa mga medyo gustong umalago at kumawala sa magulang, parang nare-relieve pa nga sila kung malaki na sila tapos namatay yung magulang. Parang lumaya pa sila. At kung ikaw ay may asawa na, sariling mga anak, ang lungkot mo, nilibing mo yung magulang mo, pero pag uwi mo naman, may dala kang asawa at anak, may iba kang bagong buhay na tuloy, hindi ganun kapait. Hindi katulad ng kung namatay yung magulang mo ng teenager ka pa lang, na wala ka pa sariling pamilya, sa kanya pa lang umiikot ang mundo mo. So may panahon din na kamatayan. Meron napakasakit ng kamatayan, lalo't bigla. Pero kung ang tagal lang may sakit, naubos sa lahat ang pera nyo, nangayayat na siya, naging butot balat, nahirapan na kayo lahat, malaking relief kung minsan na sumakabilang buhay na rin siya. So, depende sa sitwasyon mo, sa kondisyon mo, sa ka nakalagay. Kaya parang nagbumukang pangit o hindi maganda ang isang bagay. Pero sinabi na sa Ecclesiastes, lahat may panahon. At makabubuti sa ating lahat na igalang na may panahon ang lahat ng bagay. At kung ito'y panahon ng tag-init, huwag kang maghanap ng lamig. At kung panahon ng lamig, huwag kang maghanap ng init. Kung panahon ng taniman, magtanim ka. Panahon ng ani, para umani ka. Pero pag wala ka sa timing, sino ang mga wala sa timing? Lahat ng kaklase nasa school, siya nasa mall, wala ka sa timing. Lahat ng mga kasambahay mo, papasok sa trabaho, ikaw nakatunganga, walang trabaho, sinasadya mong huwag magtrabaho, iba naman yung hindi talaga makahanap. Pero yung lahat nagtatrabaho, ikaw hindi, wrong timing kasi time to work eh. Tapos pag oras ng kainan ng lahat ng nagtrabaho, nakikikain ka, ay maririnig ang timing mo kasi wala ka namang kinita. Ba't ka kumakain? Dapat na sa tamang lugar ka. Tama ang ginagawa, tama ang timing. At hindi ka makikipagtunggali sa kung ano man ang dinadala sa iyo ng panahon. Kung high tide, kung low tide. Kung malusog, magpakasaya. Gawin ang dapat gawin. At kung dumarating ang oras ng karamdaman, rumatay, magpahinga para makarecover, hindi baligtad. Yung iba ang lusog-lusog, tapos mukmok ng mukmok. Tapos kung kailan may sakit, doon gusto-gusto maging active, baligtad ang panahon. Dapat marunong tayong sumabay sa indayog ng panahon.
Each and every time frame and theme is God-ordained, is correct, and therefore good. What matters is to flow with time, to be at the right place and at the right time, to say the right things at the right moments, and to be silent in the correct time to be silent. Do the right thing at the right time, and you will be able to minimize pain and maximize pleasure and even do the most good. Basta nasa tama tayong lugar at panahon. So walang bad time or season pag ito ay natural or cosmic or heavenly. Meron lang talagang bad timing. Ang dapat ma-master ng tao, hindi yung magreklamo sa dumadaang panahon, kundi kung paano mag-employ ng good and excellent timing. Romans 8:28-29, we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Ang taong nabubuhay sa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos, nagtitiwala ng ganap, hindi man niya gusto ang nangyayari, ay meron siyang malalim na pinagkukunan ng pananalig na hindi man niya gusto at hindi niya nauunawaan, ay alam yun ng Diyos, and therefore, it should not be labeled as bad. Kaya mga taong may malalim na pananalig, mas tahimik ang loob, mas payapa, mas tiwasay, kasi hindi sila nakikipaglabanan sa kung ano yung nandyan. Mayroon silang karunungan na alamin kung anong pwedeng palitan, pinapalitan nila, at mayroon silang espiritualidad para tanggapin ang dapat tanggapin at hindi sila nakikipagtunggali sa hindi naman pwedeng palitan. Nababawasan ang mga struggles, ang mga stress sa buhay. Kaya kung tutusin, walang bad na nangyayari sa tao, lalo na sa makadiyos at sa nakasuko sa Diyos. Halimbawa si Job. Alam natin ang kanyang kasaysayan. He lost so much in life. Pero anong sabi niya sa Job 1:21? And he said, we bring nothing at birth. We take nothing with us at death. The Lord alone gives and takes. Praise the name of the Lord. Kailan niya sinabi yon? Nung dumating sa kanya ang sunod na dagok ng buhay, na dapat meron na siyang karapatang magreklamo, magalit sa Diyos, magtampo. Pero ang sabi niya, wala naman tayong dala nung isinilang tayo. Wala rin tayong madadala pag mamamatay na tayo. Ang Diyos lang talaga ang nagbibigay. Therefore, Diyos lang din ang bumabawi. So magbigay ang Diyos at bumawi ang Diyos. Praise God! Can you imagine kung meron kang ganitong pananalig at ganitong katibay na pagtitiwala sa Diyos? Ano ang yayanig? Anong uuga sa'yo? You'll be stable as a rock. And Jesus is our rock. Kaya mahalaga na ma-develop natin yung pagtitiwala. Even earthly death is not bad. Even the timing of death, when natural or cosmic or heavenly, is not bad. Pero, sabi nga sa Ecclesiastes 12:7, so our bodies return to the earth and the life-giving breath returns to God. So really, what is the big deal? Pag inilayo mo ang iyong pananaw, lumayo ka doon sa pinaka-deathbed, sa relasyon mo sa namatay, sa kailangan mo siya, sa malulungkot ka, lumayo ka, nilayuan mo ng nilayuan, nakatingin ka na from the far vantage point of the universe, sasabihin mo, naturally, people die. Ipinagkatiwala at ipinahiram sa kanilang espiritu ng Diyos, tumira sa kanilang lupang katawan, natural, kailangan mamatay ang lupang katawan na ito at babalik naman sa Diyos sa kanyang espiritu. At kung tayo ay nakakatiyak, at maganda ang ating relasyon sa Diyos, pwede mo pa masabing, praise God, because the person returned to his or to her Maker. Kahit sa mga mananampalataya, hindi masarap mamatayan. Hindi mo sineselebrate yon. Pero, pag mananampalataya ka at naintindihan mo yung mga bagay, mas mababaw ang sugat. Mas natitiis ang kirot. Mas katanggap-tanggap ang hapdi. Kesa sa wala kang pananalig o hindi mo naiintindihan yung malalaking issues ng buhay na talagang ang ganyang mga bagay ay nangyayari. Kaya para mabawasan ang pait pag may namatay, habang buhay siya, mahalin mo na. Makipagmahalan ka at pag nabawi na yung buhay, ano pang magagawa mo doon? Ipagpasalamat mo na nagkaroon kayo ng panahon na nagmahalan at ipasadyo siya. Kasi tama ang ginawa mo habang buhay siya, minahal mo. Hindi kung kailan patay na, tsaka mo mamahalin. Lungkot ka ng lungkot ngayon, dalaw ka ng dalaw sa puntod. Nung buhay niya, hindi mo nadalaw. Wrong place, wrong time. Kaya maraming lungkot. Natural lang na ang tao magwawakas ang buhay na ito. Let us not
look surprised when people die, no matter what the cost. Psalm 90:10, we can expect 70 years of life or maybe 80 if we are healthy. But even our best years bring trouble and sorrow. Suddenly our time is up and we disappear. Sabi niyo, alam mo, pwede kang umasa siguro ng 70 years. Kung malusog ka, 80. Pero kahit pa nga lilipat at lilipat ka rin sa kabilang buhay. Kaya dapat hindi yung surprise. Dapat maganda lang, God's correct appointed time. Kasi sabi rin sa Ecclesiastes 7:17, don't die before your time by being too evil or acting like a fool. So may schedule para sa atin ng Diyos. But if you are too evil or you act like a fool, dapat paaga. Ikaw na ang nagpa-advance. Kaya sabi, don't die before your time. Huwag kang sobrang maging masama. Hindi naman sinabi maging perfect ka. Wala naman nun eh. Huwag ka lang sobra. Lumagay ka sa lugar and don't act like a fool. You know that there are consequences of what we do. Huwag mong padaliin ang iyong buhay na maputol dahil sa mga maling pinagagagawa. And to God's people, God's time, God's timing, God's place and placement are always good. Kaya sabi nga natin sa Romans 8:28, we know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. So, lubos tayo mag-focus sa pagmamahal sa Diyos, mahalin ang Diyos, mahalin ang mga mahal ng Diyos. At dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at sa pagmamahal niya sa atin, nalalagay sa tama ang ating lugar at panahon. Hindi man natin laging sinasadya, hindi man tayo laging conscious. When we love God, the love of God blesses us in a way that we are placed in the right time, at the right place. At na-maximize ang ating buhay. Pray to see, to know that the Lord is and the Lord's way are always good. Kahit sa biglang tingin parang hindi. Kuminsan, apply ka ng visa, dasal ka ng dasal, hindi ka natanggap, hindi ka nakalipad, hindi mo alam na yung pala ipinag-aadya ka lang ng Diyos sa isang grabing pwedeng sakuna. Meron kang gusto mapakasalan, mahal na mahal mo talaga siya, ibibigay mo lahat, patingin tong ngipin ng lola mo, makuha mo lang siya. Hindi pa rin. Yun naman pala, hindi talaga ang pinakatama sa'yo, magiging impyerno pala ang buhay mo kung yun ang napakasal sa'yo, tapos nagbumukmuk ka, nagagalit ka sa Diyos. Kahit ano na parang ang pangit, parang hindi maganda, kung magmamahal ka sa Diyos, magtiwala kang, yun ang maganda para sa'yo. Kahit sa tingin mo, parang hindi. Pray to see and to know that the Lord is always good, though our specific circumstances may not seem good. What do we know? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Kaya mga kapatid, kung alam nyo kayo, nagmamahal sa Diyos, anak kayo ng Diyos, minamahal kayo ng Diyos, magtiwala. Kahit mukhang hindi maganda tama ang nangyayari, magtiwala lang. Tulad ni Job, nagtiwala siya. At pinagpala ng Panginoon na sa dulo ng kanyang buhay, lalo pa siyang napagpala. At kung di man mangyari ang tulad ng kay Job, at nabawi pa yung buhay mo, di napaaga ang pagpama mo sa Panginoon, pagpapala pa rin. Kaya sabi ni Paul, mamatay ako, pupunta ako sa Diyos. Pag nabuhay ako ng mahaba, makakapaglingkod pa ako sa Diyos. So mamatay ako at mabuhay, blessing. For me to live is Christ and to die is gain. Alin man yan, hindi ko problema kasi parehong blessing yan. Dapat lang matuto tayong isunod sa isip ng Diyos ang paraan ng ating pag-iisip. Isaiah 55:8-9. The Lord says, my thoughts and my ways are not like yours. Just as the heavens are higher than the earth, my thoughts and my ways are higher than yours. So hindi natin kayang gagapin, sagipin, abutin, ikulong sa ating mga palad ang isip ng Diyos. Marami tayo hindi kayang maunawa. How can a finite mind totally comprehend an infinite God? May mga subset lang tayo naiintindihan, naiintindihan din ng Diyos, pero ang daming hindi. At doon, kailangan ng pananalig, ang pananampalataya. Pray for great faith.
as to always believe and trust that everything that God does and allows to happen is always good. Ano ang nangyari at naganap sa inyong buhay o hanggang ngayon nagaganap o magaganap pa na ayaw nyo? Hindi nyo gusto. Iba ang ipinagpe-pray nyo, iba ang gusto nyo, pero iba pa rin ang nangyayari. Psalm 31:14, but I trust in you, Lord. I say, you are my God. Ipagtiwala natin. It's not the weather, but your God. It's not the weather, but your faith. It's not the weather, but your technique in facing and handling the weather. Ang anak ng Diyos, laging may ipagpapasalamat. Kahit yung gusto niya, hindi yun ang nangyari. Kasi yung gusto ng Diyos ang nangyari, therefore yun ang maganda. At pag tayo nakadevelop ng ganung uri ng pananalig, you will be incurably optimistic. Lagi ka makakakita ng ganda sa lahat ng bahagi ng buhay at hindi ka magluluksa, magmumukmok at hindi ka magtatampo sa Diyos. Alam ng Diyos ang kalagayan mo. Kilala ka niya. Sa palagay mo, nilikha ka niya para parusahan, para tanggihan sa mga hinihingi mo na maganda naman pala? No. The Lord knows you, the Lord loves you, and whatever the Lord allows in your life must be the best for you at the moment. Ang mahalaga, maintindihan natin yun, tanggapin natin yun na walang alinlangan at mabuhay tayo ng may pagtitiwala. Ama namin, suriin niyo po kami kung ano-anong mga gusto namin ang hindi nangyayari, anong ayaw namin ang siya namang nangyayari, anong mga blessing ang inip na kaming matanggap, sa mga bahagi ng buhay na kami sumuko na at hindi na kami nananalangin o nagsisikap pa. Lord, teach us to renew our faith in you every day. Na laging maging bago sa amin ang pananalig na ito, bago ang lakas, bago ang kulay, bago ang musika ng aming pananalig. At nang sa gayon, lagi kami maging masigla. Magkaroon kami ng pag-asa, pananalig, at pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano ang kahulugan ng mensaheng ito sa atin. Meron ba tayong tinatawag na bad weather, bad luck, bad things in our lives? Ang unahin natin is to love God. To develop our loving relationship with God because everything that happens is a blessing to those who love God. So ang una nating unahin, yung talagang maging malapit tayo sa Panginoon at mapagtiwala at makita natin ang kanyang kamay na kumikilos kahit hindi yung gusto natin puntahan, doon niya tayo dinadala. Ama namin, turuan niyo po kami magtiwala ng lubos at ganap, hindi sa naaabot lang ng aming isip at pangangatwiran, kundi yung walang patakarang pananalig sa inyo. Diyan naghahari ang inyong kapayapaan, ang inyong kasaganaan at ang inyong pag-ibig. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, angkinin ninyo ang mensahe at ang turo ng Panginoon sa atin at gawing lakas ito sa mga darating pa nating haharapin na akala natin bad. Lord, teach us to have eyes to see, faith to see that everything you do and everything you allow is beautiful. Let's be alone with the Lord in silent reflection.